Ang planetang Eternia ang tumitibok na puso ng cosmos. Sa kabiserang lungsod ng Aeternos, pinoprotektahan ng Castle Grayskull ang isang sinaunang sandata na kilala bilang Sword of Power na kayang gawing malakas ang isang tao. Ayon sa alamat, kapag ang Eternia ay nasa matinding pangangailangan nito, isang bayani ang gagamit ng espada upang iligtas ito. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, ang kastilyo ay nasa ilalim ng proteksyon ng Sorceress. Samantala, ayaw dumalo ni Prinsipe Adam sa mga klase ng labanan dahil hindi siya magaling sa pakikipaglaban at mas malalaki ang ibang mga bata kaysa sa kanya. Mas gusto niyang manatili sa bahay at makipaglaro sa kanyang Tiger Cringer, ngunit pinilit pa rin siya ni Reyna Marlena na pumunta. Ang mga klase ay itinuturo ni Duncan, ang maharlikang bantay at ama ng matalik na kaibigan ni Adam na si Tila. Isa siyang napakagaling na mandirigma at madaling natalo si Adam habang nagsasanay. Dumating si Haring Rander upang panoorin ang klase at nadismaya nang makitang mahina ang kanyang anak. Pinilit niya si Adam na labanan ito gamit ang mga totoong espada at malinaw na pinabagsak ang kawawang bata sa pamamagitan lamang ng ilang brutal na galaw. Pagkatapos ay inulit ni Rander kay Adam na ang mundong ito ay walang lugar para sa mahihina. Kalaunan, sinubukan ni Tila na aliwin si Adam, ngunit nagambala sila nang makita nila ang sorceress na kumikinang sa Castle Grayskull. Bigla, isang malaking pangkat ng mga spaceship ang lumitaw sa kalangitan at nagsimulang bombahin ang lungsod, kaya ipinadala ni Duncan ang hukbo upang lumaban habang ang hukbo ng kaaway ay lumapag malapit sa palasyo. Ang bantay ng hari ay may ilang mga espesyal na sundalo na kilala bilang mga bayaning mandirigma. Umatake si Ramman gamit ang kanyang malakas na headbutt, iniunat ni McConaughey ang kanyang leeg upang pabagsakin ng maraming kaaway, at si Fisto ay nagpatama ng ilang malalakas na suntok gamit ang kanyang kamay na metal. Habang ang karahasan ay nananaig sa bawat kalye, sinamahan ni Duncan si Tila at ang maharlikang pamilya sa larangan ng digmaan. Mabilis na napatumba ang kanyang mga bantay, ngunit isa pa rin siyang makapangyarihang mandirigma na kayang labanan ng maraming kaaway ng sabay-sabay. Sa isang pasilyo, nakatagpo nila ang mapanganib na Trapjaw, kaya sinabihan ni Duncan ang grupo na umalis nang wala siya. Nagsimula ang labanan, at ang parehong lalaki ay nagpakita ng mga kamanghamanghang kasanayan habang patuloy silang nagpapatama ng mga suntok sa isa't isa ng walang awa. Habang nagiging mas malupit ang laban, palihim na bumalik si Tila upang panoorin ito. Nagawa ni Duncan na saksakin si Trapjaw at binugbog ito, ngunit mabilis na tumugon si Trapjaw sa pamamagitan ng pag-transform ng kanyang braso sa isang kanyan at pinaputokan siya. Pagkatapos ay naglagay si Trapjaw ng bomba sa pader at umalis. Sumugod si Tila sa kanya at tinulungan siyang makalapit sa bintana, kaya nagawa nilang tumalon mula sa gusali bago sumabog ang bomba. Sa tulay patungo sa kastilyo, ang mga maharlika ay napapaligiran ng mga kontrabida at ng kanilang pinuno, si Skeletor. Pinaalis ni Rander ang kanyang pamilya bago niya hinugot ang kanyang espada at sinimulang labanan ang lahat ng mga kalaban ng sabay-sabay. Nagawa niyang talunin ng ilan, ngunit kalaunan ay natalo siya at nabihag. Pagkatapos ay pinaputokan ni Skeletor ng mahika ang estatwa ni Rander upang sirain ito at ninakaw ang korona habang inanunsyo niya ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan. Sa Castle Grayskull, pinilit ng sorceress na kunin ni Adam ang espada at hiniling sa kanya na dalhin ito sa malayo upang mapanatili itong ligtas. Sinabi ni Marlena na hindi nila siya makikita sa kanyang planeta, kaya nagbukas ang sorceress ng isang portal patungo sa Earth. Nang pumasok si Skeletor sa kastilyo kasama ang kanyang mga tropa, pinrotektahan ni Marlena si Adam at nabaril ng mahika. Sinabihan ng sorceress si Adam na umalis bago siya lumikha ng isang mahiwagang kalasag na haharang sa susunod na pag-atake ni Skeletor. Habang nagbabagong anyo siya bilang isang ibon upang makatakas, naglakbay si Adam sa portal at ang lubos na kapangyarihan ay inalis ang espada mula sa kanya bago siya inihulog sa isang lawa. Pagkalipas ng 15 taon sa Oklahoma, si Adam na ngayon ay nasa hustong gulang habang ikinikwento niya ang kanyang kwento sa isang babae habang nakikipag-date. Malinaw na inakala ng babae na baliw ito at agad na umalis. Pag-uwi ni Adam, sinabihan siya ng kanyang kasama sa bahay na si Hussein na kailangan niyang itigil ang pagbabahagi ng kwentong iyon at sa halip ay sabihin na nawala ang kanyang mga magulang sa isang traumatikong insidente na hinarangan ng kanyang isipan at napalitan ng mga pantasya. Tila hindi rin siya pinaniwalaan ni Hussein. Ngunit ayaw kalimutan ni Adam kung sino siya. Sa kanyang silid, tiningnan ni Adam ang isang drawing na ginawa niya kay Ramman noong siya ay nasa paaralan. Ipinapakita ng isang flashback na ipinakita ni Adam ang drawing na ito sa kanyang klase bilang makasaysayan, kaya pinagtawanan siya ng lahat at pinagalitan siya ng kanyang guro. Pagkatapos ay inilabas ni Adam ang isang kahon ng lahat ng mga drawing na ginawa niya tungkol sa kanyang tahanan at pamilya sa mga nakaraang taon, sinusubukang harapin ang kanyang kalungkutan. Kinabukasan, pumunta si Adam sa kanyang nakakabagot na trabaho sa isang human resources firm kung saan siya ay binuhusan ng obsessive positivity at pag-iwas sa conflict.
Tuwing maaari, ginagamit niya ang kanyang computer sa trabaho para magtanong tungkol sa kanyang espada sa internet. Kalaunan, nahuli siya ng kanyang amo na abala at pinagalitan siya dahil sa hindi niya pagtupad sa kanyang trabaho. Pinagbantaan siya ng amo na tatanggalin siya sa trabaho kung hindi niya titigil ang pag-iisip tungkol sa mga espada, ngunit hindi siya pinansin ni Adam dahil nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang lalaki na nagsasabing mayroon siyang espada. Nagmadali si Adam papunta sa address na ibinigay sa kanya ng lalaki at naghanap ng isang tindahan ng comics. Sa loob, natuklasan niya na ang kanyang espada ay naging prop para sa isang estatwa. Nang subukang kunin niya ito, ayaw matanggal ng espada, at bumagsak ang estatwa sa ibabaw niya. Sinimulan ng isang customer na i-record si Adam habang nahihirapan siya sa espada, at pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nagawa niya itong bunutin. Sinabi ni Adam ang mga mahiwagang salita at itinaas ang espada, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo dala ang espada, hindi pinansin ng clerk na nagsasabing hindi ito ipinagbibili. Sa sobrang tuwa niya ay nasagasaan niya ang ilang bagay habang nagmamaneho siya palayo. Sa bahay, nagmakaawa si Adam na gumawa sila ng isang bagay ngunit walang nangyari. Kinabukasan, 2 pulis ang biglang pumasok sa kanyang silid upang arestuhin siya dahil sa pagnanakaw. Habang papunta sa istasyon, ang sasakyan ng pulis ay naipit sa trapiko. Biglang nagtakbuhan ng isang grupo ng mga tao sa takot at natuklasan ni Adam na inaatake ni Beastman ang lungsod. Nang makita nito si Adam, tumalon ito sa sasakyan ng pulis at tinanggal ang pinto. Agad na kinuha ni Adam ang espada at binasag ang bintana upang makatakas. Sinimulan ni Beastman na habulin si Adam sa highway at pinabagsak siya sa pamamagitan ng paghagis ng mga kahon ng pagkain. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa isang truck, dahilan para mabitawan niya ang espada. Nang papatayin na sana ni Beastman si Adam, may bumaril sa kanya sa dibdib. Biglang may isang babae na pumigil at tinamaan si Beastman ng kanyang sandata ng ilang beses bago ito muling binaril na siyang nagpatalsik dito palabas ng highway. Nang lumingon ng babae at tinawag si Adam sa kanyang pangalan, napagtanto niyang si Tila pala ito. Ang kanilang muling pagkikita ay naantala ng pag-atake ni Beastman kay Tila na siyang nagpatalsik sa kanya gamit ang pinto ng kotse. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada at nagtago kasama si Adam habang patuloy na hinahanap sila ni Beastman sa pamamagitan ng pagtutulak ng mga sasakyan. Ipinaliwanag ni Tila na ang espada ay nagpadala ng senyales, kaya't sa wakas ay natagpuan nila ito ni Beastman. Nagsimulang tumakbo ang dalawa at maayos na tumalon si Tila palabas ng highway, ngunit hindi ganoon kaganda ang paglapag ni Adam at muntik na siyang mabangga ng trapiko. Hindi nagtagal ay naabutan sila ni Beastman, ngunit nasagasaan lamang ng isang truck. Patuloy na tumatakbo sina Tila at Adam hanggang sa matagpuan nila ang spaceship nito sa isang parke kung saan maraming tao ang nakatitig sa gulat. Mabilis silang sumakay at nagawang isara ang pinto bago pa man sila masundan ni Beastman. Nang subukang kumapit ito sa spaceship, binuksan ni Tila ang portal at ang galaw na iyon ay nagpabaliw kay Beastman. Habang nasa biyahe, sinabi ni Tila kay Adam na malaki na ang ipinagbago ng Eternia at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nang sa wakas ay dumating sila, labis na nalungkot si Adam nang matuklasan na ang Eternos ay mga guho lamang. Hindi nila napansin ang mga Triclop na nanonood sa kanila mula sa malayo. Samantala, sa Snake Mountain Fortress, pinarusahan ni Skeletor si Beastman dahil sa hindi pagkuha ng espada sa pamamagitan ng pagsunog nito gamit ang kanyang mahiwagang tungkod. Ipinaalam sa kanya ng sorceress na si Evelyn na ang espada ay nasa Eternia na ngayon, kaya ipinadala ni Skeletor si Beastman upang kunin itong muli. Inakala ni Evelyn na nanalo na si Skeletor at nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya, ngunit natatakot si Skeletor na baka makuha ito. Galit niyang hinawakan ang braso ni Evelyn, sinunog ito habang ipinapaalala rito na kailangan niya ang espada para maging malakas. Ilang sandali pa, pumasok ang spaceship ni Tila sa isang base sa ilalim ng lupa kung saan nagtatago ang lahat ng mga nakaligtas. Sinundan sila ni Triclops, kaya alam na ngayon ng kalaban ang tungkol sa lokasyon na ito. Dinala ni Tila si Adam sa mga bayaning mandirigma na hindi naniniwala na ang taong ito ang tunay na prinsipe. Ipinakita sa kanila ni Adam ang kanyang business card, ngunit kinuha lang ng mga mandirigma ang espada bago inilagay sina Adam at Tila sa isang selda. Doon nila natagpuan ang isang natutulog na lasenggo at isang robot na nagngangalang Roboto, isang class 4 na robot na sinasabing may lakas ng 20 sundalo. Sa sandaling iyon, inatake ng mga spaceship ng kalaban ang base. Nakarinig si Tila ng sigaw at patuloy na sinusubukang ibagsak ang pinto ngunit hindi ito nagtagumpay. Humingi ng tulong si Adam kay Roboto at sa pamamagitan lamang ng paglalakad, madali nitong nasira ang pinto. Bago umalis, ginising ni Tila ang lasenggo na si Duncan pala. Sinabuyan niya ito ng tubig sa mukha at nasukahan ni Duncan ang sapatos ni Adam.
Dahil ayaw umalis ni Duncan kasama nila, binuhat siya ni Roboto palabas. Tumakbo ang grupo sa palengke habang patuloy na sumasabog ang mga bagay sa kanilang paligid at pumasok si Skeletor. Nang bumagsak si Ramman, ibinigay niya kay Adam ang espada bago ito muling sumali sa laban. Patuloy na umiiwas ang koponan sa bawat kanto hanggang sa makahanap sila ng isang kuweba at si Tila ay kumilos ng may estilo pababa, ngunit ang iba ay mas malamyang sumunod sa kanila. Pagkatapos ay nagtago sila sa likod ng ilang mga kahon at pinanood ang pagdating ni Trapjaw kasama ang mas maraming sundalo. Natakot si Duncan na labanan siyang muli, kaya lumabas si Adam at sinubukang magsimula ng isang mapayapang pag-uusap tulad ng ginagawa niya sa trabaho. Malinaw na hindi interesado si Trapjaw sa negosasyon at sinimulang atakihin si Adam na na-corner siya sa gilid ng tulay. Nagawa ni Adam na umiwas sa mga atake at sinubukang harapin si Trapjaw na madaling nagpatalsik sa kanya. Ipinaalala ni Tila sa kanya na gamitin ang espada at nang hawakan ni Adam ang espada, nakakita siya ng pangitain ng sorceress na nagsasabi sa kanya na sabihin ang mga salita. Binunot ni Adam ang espada at nagsalita, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Grayskull, mayroon akong kapangyarihan na nagdulot ng isang mahiwagang kislap na tumama sa espada at nagpatumba sa lahat ng kalaban. Binago ng mahika si Adam at naging kampyon ng Grayskull, ngunit ang makapangyarihang sandali ay naantala ng pag-atake ni Trapjaw kay Adam upang bawiin ang kanyang armas. Sumunod ang isang labanan at sa pagkakataong ito ay mas handa na si Adam. Madali niyang hinarangan ng mga atake ni Trapjaw at hindi siya maitulak, bagamat masakit sa kanyang kamay ang sumuntok pabalik. Nahaharang ng kanyang mga bracelet ang lahat ng mga bala ni Trapjaw na nagbigay daan sa kanya upang makalapit at mahawakan ng kanyang mekanikal na braso upang punitin ito. Ngayon ay magagamit niya ang brasong ito upang barilin ang lahat ng kalaban. Pagkatapos, kinuha ng grupo ang espada at tumakas sakay ng spaceship ni Tila habang galit na pinapanood ni Skeletor. Sinigawan niya ang kanyang mga tauhan dahil sa kanilang pagkabigo at pinahabol sila sa mga bayani. Di nagtagal, hinabol ng maraming kaaway ang spaceship ni Tila na tinamaan ng ilang laser shot. Lumipad ng mataas si Tila sa himpapawid para magkaroon ng mas maraming espasyo para magmaniobra, ngunit muling natamaan ang spaceship at nagkaroon ng pagkasira sa hull. Nang salakayin ng isang spaceship ang kalaban ng cockpit gamit ang higanteng lagarin nito, pinapunta ni Tila si Adam sa likuran kung saan nakakita siya ng isang airbike. Ilang sandali bago niya ito natutunang kontrolin at muntik na siyang bumagsak, ngunit nagawa niyang lumipad at pinasunod sa kanya ang kalaban. Kasabay nito, ginamit ni Tila ang pakpak ng spaceship para tamaan ng sundalong umaatake sa cockpit na siyang nagpatigil dito. Sa kasamaang palad, masyadong malala ang pagkasira sa hull at nagsimulang mahulog ang spaceship. Samantala, natamaan din ang sasakyan ni Adam at nawalan siya ng kontrol dito muli. Naiwasan niyang mahulog sa pamamagitan ng paghawak ng ito ay tumaob at sinubukang umakyat sa isang puno para makatakas, ngunit patuloy siyang kinakaladkad ng sinasakyan niya. Dahil wala ng ibang pagpipilian, inihagis ni Adam ang airbike sa mga sundalo para talunin sila gamit ang isang pagsabog bago tumalon pababa. Napunta siya sa isang spaceship ng kalaban, kaya binasag niya ang bintana at inihagis ang piloto palabas para kunin ang mga kontrol. Sa spaceship ni Tila, sumugod si Duncan sa likuran at kumuha ng laser gun, ngunit nang malapit na siyang magpaputok, si Adam ay napunta sa pagitan niya at ng kalaban. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Duncan, ngunit hindi siya narinig ni Adam. At tinamaan ng sundalo ang spaceship niya mula sa likuran. Mabilis na tumalon si Adam at lumapag sa spaceship ni Tila habang ang kanya ay lumulubog. Pagkatapos ay hinabol siya ng kontrabida. Gayunpaman, pinigilan ni Adam ang lagare gamit ang kanyang mga kamay at inihagis ang sasakyang panghimpapawid ng kalaban sa isa pang spaceship na nagtapos dito sa isang pagsabog. Pagkatapos, ang spaceship ni Tila ay nagsimulang bumaba ng mas mabilis, kaya tumalon si Adam at bumangga sa isang puno. Sa ibang lugar ng kagubatan, ang spaceship ay bumagsak din sa lupa. Samantala, kinontrol ni Skeletor ang base at nagbanta na papatayin ang mga nakaligtas kung hindi sila magsasalita. Sa una, nanatiling tahimik ang lahat, kaya nagpaputok si Skeletor ng isang magic beam upang patayin ng isang mandirigmang Eternian. Nang malapit na siyang pumatay muli, sinabi sa kanya ni Fisto na ang kampyon ng Grayskull ay si Prinsipe Adam. Pagkatapos ay pinakulong ni Skeletor sa kanyang mga tauhan ng lahat ng mga nakaligtas. Sa kagubatan, sinabihan ni Tila si Duncan na maghintay sa tabi ng spaceship habang hinahanap niya si Adam. Pagkatapos ay napansin ni Duncan ang isang kahon na may nakasulat na kay tatay at binuksan ito upang hanapin ang kanyang lumang baluti. Samantala, nagising si Adam at narinig ang boses ng sorceress na nagsasabi sa kanya na ibalik ang kapayapaan sa Eternia. May isang ibon na nakadapo sa kanyang espada, ngunit lumipad ito palayo nang subukang hawakan niya ito. Sa sandaling iyon, natagpuan siya ni Tila at dinala siya pabalik sa spaceship.
kung saan nila natagpuan si Duncan na suot ang kanyang lumang baluti at nag-aahit. Ipinagmamalaki siya ni Tila hanggang sa kumuha siya ng isang prasko na siyang dahilan kung bakit siya pinagalitan at lumayo. Ipinaalala ni Duncan kay Adam na dapat siyang lumaban para protektahan ng mga tao at hindi para sa kaluwalhatian. Kailangan ni Tila ng tulong sa spaceship, kaya itinaas ito ni Adam gamit lamang ang isang kamay. Matapos niyang kumuha ng ilang gamit, inamin nila kung gaano nila namimiss ang isa't isa. Lumapit si Adam, iniisip na maghahalikan na sila, ngunit tinawag siya ni Tila na isang mabuting kaibigan at umatras. Ilang minuto ang lumipas, lumitaw ang imahe ni Skeletor sa kalangitan upang maghatid ng isang mensahe. Kung makukuha niya ang espada, palalayain niya ang mga magulang ni Adam na siyang pinanatili niyang buhay sa lahat ng panahon. Kung tatanggi si Adam, papatayin sila ni Skeletor. Inisip ni Tila na malinaw na isa itong patibong, ngunit gusto pa rin ni Adam na iligtas ang kanyang mga magulang at plano niyang patayin si Skeletor. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, pumayag ang grupo na sumama sa kanya. Habang naglalakbay sila, sinundan sila ng ibon. Sa kuta, hiningi ni Gatekeeper Goatman kay Adam ang espada, ngunit sinabi ni Adam na ibibigay niya lamang ito kay Skeletor. Pinapunta ni Evelyn si Goatman kay Adam sa kanilang pinuno habang inaalagaan niya ang iba pang miyembro ng grupo. Nang matagpuan ni Adam si Skeletor, naghanda siyang umatake mula sa likuran. Gayunpaman, umatras si Skeletor upang ilantad si Rander. Hiningi niya ang espada at tumanggi si Adam na ibigay ito sa kanya, kaya tinawag ni Skeletor ang kanyang mga espesyal na mandirigma. Hindi nagatubiling simula ni Adam ang pakikipaglaban sa kanilang lahat ng sabay-sabay na ipinakita ang kanyang kamanghamanghang mga kapangyarihan. Nang siya ay na-disarm, ginamit niya ang isang sundalo bilang sandata upang tamaan ang lahat ng iba pa. May isang halimaw na sundalo na may mga tinik sa katawan na ginagamit din ni Adam sa pag-atake. Nang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang espada, agad siyang pinalibutan ng mga kalaban, ngunit tumayo si Adam gamit ang shockwave upang itaboy sila. Nagpatuloy ang laban at hinarap ni Adam ang bawat mandirigma, anuman ang uri ng kabaliwan na kakayahan nila. Pinanood ni Rander ang lahat, sa wakas ay ipinagmamalaki ang kanyang anak. Desperadong inatake ni Goatman si Adam gamit ang kanyang palakol at na-corner siya sa tulay sa itaas ng bulkan. Ngunit nabali ni Adam ang kanyang mga sungay at sinuntok siya upang ihagis siya sa lava. Nang bumagsak ang lahat ng mga mandirigma, naghanda si Adam na atakihin si Skeletor, ngunit ginamit ni Evelyn ang kanyang mahika upang patigilin siya. Nang magbanta si Skeletor na papatayin si Rander, nagawang basagin ng galit ni Adam ang spell at nagpaputok siya ng isang bolt ng enerhiya na naiwasan ni Skeletor. Tumama ang bolt sa pader at nagsimulang gumuho ang kuweba hanggang sa gumuho ang kisame sa ibabaw ni Rander. Agad na nagmadali si Adam upang alisin ang lahat ng mga kalat at hinanap ang kanyang ama na humingi ng tawad dahil sa hindi pagiging mabait noong bata pa siya. Pagkatapos ay namatay si Rander sa mga bisig ng kanyang anak. Habang umiiyak si Adam, pinatumba siya ni Skeletor gamit ang kanyang tungkod. Nang magising si Adam, bumalik na siya sa kanyang anyong tao sa isang selda kasama ang iba pang mga Eternians. Naroon din si Marlena at niyakap siya ni Adam habang sinasabi sa kanya ang masamang balita. Samantala, itinaas ni Skeletor ang espada at sinabi ang mga tamang salita, ngunit walang nangyari. Galit niyang hinawakan ang leeg ni Evelyn at humingi ng paliwanag, kaya sinabi nito sa kanya na maaari siyang gumawa ng isang espesyal na ritual kung ilalagay niya ang espada sa orihinal nitong altar. Agad na umalis si Skeletor at ang kanyang mga tauhan patungong Castle Grayskull. Sa selda, nagbuklod sina Duncan at Adam dahil sa kanilang nararamdamang pagkabigo. Naalala ni Adam na dati ay sinasabihan siya ni Duncan na huwag sumuko at nagkasundo silang kailangan nilang patuloy na lumaban. Naputo sila ni Tila na may sorpresa para kay Adam. Nandito na rin ang kanyang Tiger Cringer. Nakakapagsalita na siya ngayon at dinidilaan si Adam sa tuwa. Dahil sa lakas ng loob, nagbigay si Adam ng talumpati tungkol sa pagtutulungan at ibinahagi ang kanyang magagandang alaala sa bawat tao sa karamihan. Kinumbinsi silang patuloy na lumaban. Pagkatapos ay itinulak ng grupo ang gate habang binabaril ni Roboto ang bato sa itaas nito hanggang sa gumuho ang lahat. Sa kanilang paglabas, nakatagpo ang mga Eternians ng isang grupo ng mga kontrabida, ngunit madali para sa mga bayaning mandirigma na mabilis silang mapabagsak gamit ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos, ninakaw ng mga mandirigma ang mga spaceship ng kalaban at bumalik sa Aeternose upang labanan ang lahat ng mga sundalong sumakop sa kanilang minamahal na lungsod. Isang mabangis na labanan ang naganap habang ang mga bayaning mandirigma ay nakikipaglaban ng walang awa sa mga tulisan. Kasabay nito, sumakay ang grupo ni Adam ng isang spaceship patungong Castle Grayskull at sinabihan ni Duncan sina Tila at Adam na magpatuloy habang pinoprotektahan niya ang tulay. Natakot si Cringer, ngunit kinumpirma siya ni Adam na pumayag siyang sakyan. Sa loob ng kastilyo, inilagay ni Skeletor ang espada sa altar.
Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang mga bayani at pinabagsak ni Cringer ang mga gwardya. Sinamantala ni Adam ang pagkakataong tumalon sa altar at kunin ang espada habang inaatake ni Tila si Evelyn. Nang si Tila ay natigilan sa pamamagitan ng spell ni Evelyn, nakaalis siya dito at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Dumating din si Beastman at ginamit ang kanyang latigo kay Cringer na kinagat ito upang pabagsakin siya. Sa tulay, binaril ni na Duncan at Roboto ang sinumang lalapit. Gayunpaman, patuloy na lumalapit ang mga sundalo, kaya binaril ng dalawa ang isang estatwa para bumagsak ito sa tulay na mabilis na gumuho. Sa kasamaang palad, sumulpot si Trapjaw sakay ng isang eroplano at pinaputukan si Roboto hanggang sa sumabog ito. Isang galit na tumalon si Duncan sa spaceship at sinira ang bintana para harapin si Trapjaw. Binugbog niya ito at nilagyan ng granada ang bibig nito bago tumalon palabas. Pagkatapos ay bumagsak ang spaceship na may isang malakas na pagsabog. Nagmadali si Duncan para tingnan si Roboto at nakahinga ng maluwag nang makitang gumagana pa rin ang ulo nito. Sa kastilyo, hindi makapag-transform si Adam dahil abala siya sa pagharang sa mga atake ni Skeletor. Ang espada ay nakatanggap ng napakaraming mahika kaya't ito ay sumabog. Kinuha ni Skeletor ang espada at kinutya ang espada bago hinawakan ang ulo ni Adam, sinunog siya hanggang sa makakita siya ng mga halusinasyon. Sa isang gym, kinutya siya ni Skeletor dahil sa pagiging mahina bago binato siya ng dumbbell para itulak siya sa susunod na ilusyon. Sa restaurant, ang kadate ni Adam ay nagpakita ng interes sa kanyang kwento. Bigla siyang naging Skeletor na kinaladkad si Adam sa buhok habang binabangga ang mga taong hindi niya kilala. Sunod, si Adam ay dumating sa kanyang trabaho at ipinaalala sa kanya ng kanyang amo ang kanilang pagkikita. Lumitaw si Skeletor na nakapormal na damit at hinawakan ng leeg ni Adam, sinasabing hindi na siya kailanman magiging isang bayani at ang Eternia ay isang panaginip lamang. Sinaksak ni Skeletor si Adam gamit ang isang piraso ng espada bago siya inihagi sa isang ilusyon ng kanyang silid. Sinuri siya ni Hussein at pinaalalahanan siyang magbayad ng upa bago mamatay. Tiningnan ni Adam ang kanyang mga lumang drawing at nakita ang isa sa mga sorceress habang ang lahat ng mga papel ay nagsimulang lumipad sa paligid niya. Pagkatapos ay lumitaw ang ibon sa kanyang silid at nagsimulang magsalita na kinumpirma na ito ang sorceress. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga ang espada. Sinasabi ng spell na mayroon akong kapangyarihan dahil inilipat ng espada ang kapangyarihan kay Adam mismo. Habang kumikinang ang kanyang dibdib, nagbago ang anyo ng sorceress at sinabi sa kanya na pinili siya nito bilang sisidlan dahil ang kanyang habag at pagkatao ay gagawin siyang mas mabuting bayani. Pagkatapos ay nagising si Adam sa totoong mundo at tinanggal ang espada sa kanyang dibdib. Pinagaling ng kapangyarihan ang kanyang pinsala at tinawag ang natitirang mga piraso upang mabuo ang espada. Sinabi ni Adam ang mga mahiwagang salita at sa wakas ay muling nagbago ng may kapangyarihan na makikita ito mula sa lungsod. Naalala ang mga salita ng sorceress, sinubukan ni Adam na kausapin si Skeletor at hiniling dito na wakasan ang walang katapusang siklo ng karahasan. Tumawa si Skeletor at inatake si Adam gamit ang kanyang mahika na nagdulot ng isa pang labanan. Nagpatuloy ang pangungutya habang sila ay nag-aaway dahil naniniwala si Skeletor na hindi alam ni Adam kung paano gamitin ang kapangyarihang ito. Nang ma-corner siya ni Skeletor, nagningning ang mga mata ni Adam at ipinaliwanag niya na alam niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit mas pinili niyang huwag gawin iyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin si Skeletor nang hindi pinagpapawisan. Matapos itong ihagis sa isang haligi, sumugod si Adam sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan bago niya ipinagpatuloy ang paghampas at inihagis si Skeletor sa paligid ng gusali. Dahil natatalo ang kanyang pinuno, umalis si Evelyn sa kastilyo. Pinaputukan ni Skeletor ng mahika si Adam na hinarangan ng lahat ng ito gamit ang kanyang bracelet. Nang pumayag na makipag-usap ang isang desperadong Skeletor, kinuha ni Adam ang kanyang tungkod at kinargahan ito ng kapangyarihan hanggang sa sumabog ito na lumikha ng isang malaking shockwave na lumawak sa buong lugar. Sumabog din si Skeletor na tanging ang kanyang bungo lamang ang naiwan. Pagkatapos ay muling nakipag-isa si Adam sa kanyang mga kaibigan at sabay silang umalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, halos ganap na naitayo muli ang Aeternose at nakabalik na sa trono si Marlena. Nagkaroon ng bagong katawan si Roboto at si Hussein ay dinala sa lungsod ng Aeternose upang sa wakas ay maniwala siya sa kwento ni Adam. Nang makatanggap si Roboto ng distress signal mula sa isang nayon, nag-transform si Adam at sumakay kay Cringer na nakasuot din ng baluti. Ngayon ay matutulungan na ni Adam ang mga tao gamit ang magiting na pangalang He-Man. Samantala, binantayan ni Marlena ang kanyang lungsod at umaasa na balang araw ay babalik din ang kanyang isa pang anak. Malapit sa kagubatan, lumitaw ang prinsesa na may katulad na espada. Sa kastilyo, kinuha ni Evelyn ang bungo ni Skeletor. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito
i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.